So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, i-review natin ngayon, finally, ang Tecno Spark Go 2024. Maganda kaya itong budget smartphone? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun nga, meron lumabas na napakalupit na budget smartphone si Tecno, which is a Tecno Spark Go 2024 late 2023. So last year yan. Pero ngayon lang natin marireview, pagpasensyahan nyo na. At ano naman to kahit na ngayon natin i-review, mapapurchase nyo pa rin naman to sa Shopee. Kaya sa mga nagde-decide pa rin bumili ng smartphone ay malaking tulong pa rin panigurado itong video na to. So yun nga, ang Tecno Spark Go 2024 ay lumabas noong late 2023 na may official price 4,999 pesos or almost 5,000 pesos. Medyo magugulo talaga pricing ng Tecno Infinix Kasi yun, yung SRP niyan is 5K, pero sa Shopee makukuha nyo na lang to ng 3,799. Itong 4GB 128. Siguro yun nga, SRP niya, yan po yung presyo niya na pwede nyo makita sa mall kasi yan nga ang suggested retail price. So sa Shopee, 3,799 na lang itong Tecno Spark Go 2024. Depende pa rin sa pricing dahil may nakikita akong 4,344. So ganoon na lang yung range. 3,000 to 5,000 pesos yung range ng Tecno Spark Go 2024. Maganda rin dito pag tinimingan nyo to ng sale, makuha nyo to ng mas mura sa kanyang SRP. Yung akin, nakuha ko to ng 2,700 nung 12,12. So very affordable. And I think nung 2,2 and nung 1,1 ay nag-sale din naman itong si Tecno, nakuha ng 2,000 plus. Basta gamitin nyo yung napaka mahiwagang voucher ni Shopee na meron kayong less na 1,200 pesos off. Panigurado mo kuha nyo to ng napakasulit. So yun nga, available to sa Shopee or sa Lazada. At kung interesado kayo dito sa Tecno Spark Go 2024, may mag-alala, ilalagay ko po yung link na to sa description. At dito sa ating review, titingnan nga natin kung maganda nga ba talaga ang Tecno Spark Go 2024. So next on mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo advantages and disadvantages ni Tecno Spark Go 2024. Number 1, doon muna tayo sa disadvantages na side. Number 1 sa kanyang OS. So nakakalungkot na Go Edition itong si Tecno Spark Go 2024. Hindi ko rin maintindihan bakit ginawang Go Edition to ni Tecno na kaya naman nung chipset niya, to be honest, i-handle yung full OS ng Android 13. Kasi T606 siya. At yung GPU niya is Mali G57. Kahit nga sa gaming, magandang performance si Tecno Spark Go 2024. Kaya hindi ko pa rin sure bakit nila ginawang Go Edition to. Sana full Android 13 na lang para walang limitation when it comes sa mga software, sa mga applications. Kasi since naka Go Edition to, yung mga ibang apps po ay hindi natin makikita sa Play Store. Kumbaga, nalilimit siya. Ang hindi ko nakita sa Play Store na games is Asphalt 9 ata and NBA 2K20. Yan, hindi ko nakita sa Play Store yan kaya hindi ko na game test kasi nga naka Go Edition siya. Pero specs wise, kung makikita nyo naman, T606, GPU Mali G57, 4GB of RAM, 128GB of internal storage. Kaya niya naman i-handle lang full OS ng Android 13. Ewan ko lang talaga kung bakit. Disadvantage yan for me. Number 2, sa kanyang charging rate. So yon, Type-C. Good news, Type-C siya. Pero 10 watts naman ang charging rate na medyo nakakalungkot lang. Ako, sa akin lang to, kung gagawin talagang Type-C ang isang smartphone na, ang pinaka-minimum na talagang charging rate is 18 watts. Kasi yun, fast charging yung 18 watts 10 watts slow charging yan pag Type-C po ang gagamitin nyo. Tapos ang battery pa is 5,000 mAh. Wala na. Finish na. So, ang tagal nyo pong mapu-full charge itong smartphone na to kung ganyan lang ang charging rate nya. Understandable, kung 10 watts lang ang charger included sa box, pero support ng smartphone ng 18 watts, okay yun para sa akin kasi pwede nyo gamitan ng ibang charger. Pero kung yung smartphone talaga is limit lang is 10 watts, kahit anong charger gamitin nyo, 100 watts, 67 watts, 10 watts lang po ang kaya niyan dahil dun lang po talaga siya nakalimit. So, 10 watt charging rate lang si Tecno Spark Go 2024 na for me is a disadvantage also. So, yun naman mga J-Vlog yung disadvantages na napansin ko dito sa Tecno Spark Go 2024. Next naman dito tayo sa mga advantages. Good news, marami tayong nakita mga advantages naman nito smartphone na to. Number 1, sa kanyang display. So sa display nito, sa kanyang presyo na budget smartphone, naka-punch hole display na si Tecno Spark Go 2024. So magandang balita yan. Punch hole display, 9 screen refresh rate, and malaki yung screen size niya, 6.6 inches.
So plus points para sa akin ang display ni Tecno Spark Go 2024, lalo na sa entry, lalo na sa budget smartphone category. Number 2, sa kanyang chipset. So yung chipset nito, yun nga, all goods yan. Unisoc T606 with the GPU of Mali G57. So yung GPU niyan, ulit-ulitin ko, maganda G57, kaya maganda siya for gaming. So okay na okay talaga for me ang mga Unisoc chipset. Ewan ko yung mga iba talagang consumers, masyadong binabash ang Unisoc chipset. Pero let's appreciate na lang sana yung chipset, 'di ba? Kasi kahit sa budget or sa ganitong napakamurang halaga lang, ay bibigyan na kayo ng way para makapaglaro ng mga games nyo nang hindi kayo na-stress kumbaga when it comes sa frame drops. So yon, nag-game test ko na si Tecno Spark Go 2024. Napakalayo po ng performance niya sa kanyang predecessor, which is the Tecno Spark Go 2023, na super duper sakit sa ulo ng chipset na yon, di ba? MediaTek Helio A22 quad-core CPU. Wow! Ang sakit sa ulo nun. Pero dito sa 2024 edition, medyo lumamig ng ating ulo dahil GPU na is Mali G57. Number 3, sa kanyang internal storage. So yung RAM nito ay reasonable or understandable. So yung RAM niya understandable sa kanyang presyo. 4GB of RAM, yan na talagang pinaka-minimum. Pero yung storage niya ay plus points, 128GB. Buti naman nga, naiintindihan na ni Tecno na 64GB ay wala na talaga. Napakaliit na yan. So, ang pinaka-minimum na nilalagay ng mga Transions ngayon is 128GB. Alam na nila 128GB na talaga ang pinaka-the best option for storage. Pero, naglabas po si Tecno ng 64GB na storage ng Spark Go 2024. Binigyan ng option ng ibang consumers para mas makamura pa kumbaga. Kasi syempre yung iba, tatanggap pa yung 64GB. Yung iba lang naman, calls and text, social media, content picture, 64GB is enough. Pero kung isa kayong consumer na palaging nag-selfie, nagti-TikTok, nag-games, 128GB ang pinaka-minimum. So yun, maganda naman yung ginawang strategy ni Tecno. Nagbigay pa siya ng budget option sa Tecno Spark Go 2024. Number 4, mga ka-J-Vlog, sa design. Yun, mukhang iPhone din ang Tecno Spark Go 2024. For me, maganda talaga design netong smartphone na to. Very premium looking sa ganitong presyo. Hindi nyo akalain na minsan makuha nyo lang to ng 2 plus, tapos ganito pa itsura, di ba? So, when it comes sa design, for me, perfect 10 ang may score ko dito sa Tecno Spark Go 2024. Lalo na tong Mystic White, ang ganda ng color. Very clean siyang tignan, di ba? At ang pinakalas, ito, nakakagulat at saludo ko sa Tecno. Dahil binigyan nila itong smartphone na to ng dual stereo speakers. So, yon, budget smartphone, mga ka-J-Vlog, naka-dual stereo speakers na for immersive sound. So, pag maglalaro kayo ng games, manonood, ay paniguradong may enjoy nyo dito sa smartphone na to. So, yun lang, mga ka-J-Vlog, yung advantages and disadvantages ni Tecno Spark Go 2024. Kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, huwag kayo mag-alala, ilalagay ko po yung link nyan sa description. Si Tecno Spark Go 2024 ay merong dual rear camera. Yung main camera niya is merong 13 megapixels at yung front camera niya is merong 8 megapixels. Both rear at front ay capable naman ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, si Tecno Spark Go 2024 ay merong 6.6 inches IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na merong 267 pixels per inch. Support niya ang 9:3 screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So, as naman out of the box na Android 13 siya with Android 13 Go Edition. So, sad to say or bad news. Sa chipset, meron siyang Unisoc Tiger T606 na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.6 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 siya. Meron siyang dalawang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay nasa side. Pagdating naman sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery na support ang 10-watt charging rate.
video sample, front-facing camera of the Infinix Smart 8. So, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Same lang naman din sa rear camera. So, yan. Outdoor, maggagabi na. Okay rin naman. So, video sample rear camera of the Tecno Spark Go 2024. So, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p. 30 frames per second. Ang maganda dito, malino camera nito in fairness Itong Spark Go 2024. Ayan Outdoor shot. Ganda rin naman sa kanyang presyo na below 4K. All goods ang camera nito. So next naman mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance naman ni Tecno Spark Go 2024. So yun nga, ang maganda dito, so yung chip, so powered siya ng Unisoc Tiger T606 with a GPU of Mali G57. So tingnan nyo yung GPU niya, G57. Okay na okay yan for gaming, paulit-ulit natin sinasabi yan. At nakapaglaro na ako dito at nag-game test ko na si Tecno Spark Go 2024. Meron tayong upload niyan sa ating YouTube channel. At for me, pasado siya sa aking game test. Makakalaro tayo ng ML, COD, even Genshin Impact dito sa smartphone na to. Nakakatuwa, di ba? Sa ganitong presyo ay meron nang na-offer si Tecno na smartphone na pwede for gaming. So, marami kasi sa atin ngayon naghanap talaga ng very affordable smartphone pero makakalaro naman ng decent. Kasi yung ibang, kasi mga nakaraang taon, yung mga budget smartphones ay sobrang sakit sa ulo ng mga chipset na nilalagay. MediaTek Helio A series, MediaTek Helio P35, na sobrang sakit sa ulo when it comes sa gaming. Hindi ka talaga makakalaro. Kahit hindi kayo maglalaro, social media pa lang, masakit na sa ulo yung mga chipset na yan. Pero dito ngayon sa mga bagong chipset like the Unisoc chipsets, ay okay naman ang performance sa gaming, makakalaro tayo ng maganda. So kung ML ang pag-usapan, maganda i-recommend sa inyo itong smartphone na to, very affordable lang. So next naman is explore natin yung build quality and yung design ng Tecno Spark Go 2024. So sa mga transient na smartphone, ito na talaga yung parang trending sa kanila. Infinix Itel Tecno, ayan yung ganitong mukhang iPhone na camera module. So tignan nyo naman, iPhone na iPhone yung setup ng camera. Meron tayong triple rear camera setup, pero hindi to camera, dual camera lang siya, mukha lang siyang triple camera. Yung isa is flash. So, meron siyang 13 megapixel camera. Ang maganda rin dito, ang linaw ng camera nitong Tecno Spark Go 2024. So, ayan yung kanyang camera. Ang ganda ng design nito, lalo na tong color white nila. Usually kasi ang in-offer ni Tecno doon, color black. Buti lang nakahabol tayo sa mga ibang color nila. So, ang ganda ng design nitong white. Tingnan nyo, matte finish siya. Box type siya. Pero napakaganda ng design. Napakalinis talaga pag white. Ayan, no? So, yung frame silver siya. And magaan din itong si Tecno Spark Go 2024. So, sa right side, nandito yung power button natin, / fingerprint scanner, and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, meron tayong speaker grills. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills niya. Tapos, sa bibili na itong Tecno Spark Go 2024, good news dahil meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. Ang maganda rin dito mga J-Vlog, ang laki ng screen niya, 6.6 inches, naka-punch hole pa, tapos support niya pang 90Hz screen refresh rate for smoother animation. So, explore natin yung camera app ni Tecno Spark Go 2024. So, nandito ngayon tayo sa camera mode. Ayan, AI cam. Meron tayong mga settings sa taas. Ayan, sa settings, dito natin ma-activate yung watermark niya, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Meron tayong flash, HDR mode, aspect ratio, and of course, yung mga filters. Meron din siyang zoom. Meron tayong 2x zoom na hanggang 4x digital zoom po tayo. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 frames per second lang. At meron tayong short video. Sa beauty naman, ang maganda rin dito sa rear ay available din ang beauty mode. Okay? Portrait mode for background blur. And meron tayong super night for low light shot. Sa front camera naman, yan, hello, 8 megapixel yung front camera nito. Maganda yung front camera, yung kinalabasan ng front camera pag sa outdoor, pero sa low light medyo ano siya, ma-noise. Sa portrait ay meron tayong portrait mode for background blur sa front. Sa beauty, syempre ito yung pinaka-importante sa front camera is yung beauty mode. Meron tayong AI camera din, same lang. Sa video, ayan,
Resolution na pinaka-max is Full HD 1080p at 30 frames per second. So speaker test tayo dito sa Tecno Spark Go 2024. Ang maganda dito sa smartphone na to, dual stereo speaker siya. So isang speaker sa baba at isang speaker dito sa taas. So tingnan natin yung kanyang speaker. So hello, what's up mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, so nandito na naman tayo kay Ate Mayet. So 21 na. So battery test tayo dito sa Tecno Spark Go 2024 at itong ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download na ang resources dito. So start tayo sa battery test, start tayo sa battery percent na 81%, 30 minutes. Yun mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira pang 72% sa 30 minutes natin na paglalaro dito. So 9% lang po ang nabawas. Napakalupit ng battery. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating review sa Tecno Spark Go 2024. So grabe, ang lupit na itong smartphone. So grabe, nakakatuwa no, na sobrang mura lang na itong smartphone na to. Kaya naging best selling din itong smartphone na to nung 2023, nung late 2023. Kasi nung tinitingnan ko to sa Silly Shopee, grabe, yung bilis maubos na ito. Paunahan talaga, lalo na yung voucher na i-apply nyo yung 1.2, makukuha nyo na lang ng 2.7 or 2.8, di ba? Sa ganung presyo ay sobrang sulit naman, di ba? Kahit naman na yung SRP niya, nasa 3.7 or 5,000 or 4 plus, ay maganda, ay reasonable pa naman mga J-Vlog at panigurado super sulit. Maganda siya recommend sa inyo dahil naka dual stereo speakers na sa ganitong presyo, and maganda rin siya for gaming. So kung interesado kayo sa Tecno Spark Go 2024, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link niyan.